Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman tayo dito sa Pogo na ito. Ito na mga kaibigan, ang nagte-trending ngayon. Tutol ang pagkor sa pagban ng mga Pogo sa Pilipinas. Ito na. Sa panukalang iban na mga tutol ang pagkor sa panukalang iban na mga Pogo sa bansa para masawata ang mga sindikatong sangkot sa ilang krimen. Ayan mga kaibigan, narinig natin na ang pagkor nga ay tumututol. Dahil nga malaki daw pera ang mawawala sa kanila pag tinotaliban ang Pogo, mga Pogi. Okay? Ito pa. Tutol ang pagkor sa panukalang iban na mga Pogo sa bansa para masawata ang mga sindikatong sangkot sa ilang krimen. Pero tingin ng isang senador, may conflict of interest ang ahensya, kaya gusto nilang manatili ang mga Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ayan. Okay, frontline, real na real. Torture na empleyado, human trafficking, prostitution din, at daan-daang dayuhang hindi pala dokumentado. Ilan lang yan sa mga nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Biruin mo, sobrang dami. Sobrang dami ang violation ng Pogo na ito. Ulitin natin mga Chinese, pupasok sa Pilipinas, mga illegal, walang dokumento. Dahil sa Pogo, pero ang pagkor mga kaibigan, ay kumukontra na itigil ang Pogo operation sa Pilipinas. Human trafficking, prostitution din, at daan-daang dayuhang hindi pala dokumentado. Ilan lang yan sa mga nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO sa sunod-sunod na raid sa ilang malalaking Pogo hub sa Tarlac at Pampanga. National security concern ng araw ang nagsulputang mga Pogo hub. Puro mga Chinese ang karamihang sangkot sa Pogo dahil illegal sa China ang anumang uri ng sugal. Oo nga. Okay. Alam niyo mga kaibigan, sa China, ang mga sugal, pag nahuli ka, bitay ka doon. Yung mga ganitong operation. Drugs, ganun din, bitay sa China. Kaya lang yung mga loko-lokong Chinese pumunta sa Pilipinas para magawa ng ganito, sugal. Kaya lang ang Pilipinas ay umapprove. Kagawa niya ito ni X okay? Inapprove ang Pogo. Kaya ngayon ay sakit sa ulo ng mga kapulisan ng Pilipinas. Itong mga Chinese illegal Pogo, mga kaibigan. Okay, continue lang. Chinese Embassy, umapila sa Pilipinas na iba ng mga Pogo. Pwede nga. Yung embassy ng China, sa tingin ko may lagay din yan Kunwari lang yan, iba nyo. Pero embassy nila, mga Chinese yan Okay? May lagay yan. Continue lang. Kaya pati ang Chinese Embassy, umapila na sa Pilipinas na iba na ang mga Pogo. Di ba? Siguro, bahala sila. Sa ngayon, 3 panukalang batas ang nakabinbin sa Senado para tuluyan ng iban ang mga Pogo sa Pilipinas. May bukod na panukala na ring niluluto sa Kamara para sa Pogo ban. Bakit ba niluluto? Ang tagal ng maluto yan. Para iban ang Pogo, niluluto pa sa Kamara. Ay ilang buwan na. Tagal na tagal. Hanggang ngayon, hindi pa rin luto. Niluluto pa rin ang niluluto. Ay ano ba yan? Ulitin natin. Niluluto sa Kamara para sa Pogo ban. Pero kung ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ang tatanungin, mas malaki raw ang mawawala kung ibaban lahat ng Pogo. Paliwanag ng PAGCOR, hindi mapipigilan ang total ban ng mga sindikato. Dahil katunayan, hindi naman daw lisensyado ang ilang ni-raid na Pogo hub kamakailan. They are not involved in any gaming activity. Kung hindi sila they are basically criminal syndicate na involved sa mga criminal activities tulad ng mga scamming operation. Bakit yung sa Tarlac, di ba legal yon? Okay, may pa, may andun pa mismo yung pagkor. Talaga naman itong pagkor nito, puro pira ang alam. Activities tulad ng mga scamming operation. Tingin ng ahensya, kaya namang masawata ang mga illegal na Pogo kung hihigpitan lang ang mga regulasyon. Nako, kaya daw. You regulate them properly, they comply. I don't see any problem. Pagka in-outlaw natin lahat yan tuloy din ang illegal operations. Hindi din po tayo makakakolekta kahit piso. Sayang din po yun. Sayang na kung sayang. Basta't iba ang Pogo. Sari-sari itong pagkor na ito Dami-daming sugal sa Pilipinas, Pogo pa.
Sa ngayon, 43 na lang ang lisensyadong pogo na nag-ooperate sa Pilipinas. Malayo sa mahigit 300 pogo noong 2022. Biruin mo sa termino ni X. Ilan yun? Ang dami palang pogo in-approvean yan. Oh. Palayo sa mahigit 300 pogo. 300 pogo approve kay X. Pero ngayon iba na BBM, 43 na lang. Lisensyadong pogo ngayon sa Pilipinas. Nalagas na mga kaibigan kasi nga puro violation. Ang ginagawa, human trafficking. Mga Chinese na illegal, sindikato, pumapasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng pogo-pogo. Continue lang. Pogo noong 2022. Noong nakaraang taon, mahigit 5 billion pesos ang nakolektang kita sa kanila ng PAGCOR. Laki pala niya. Malaking kapirahan pala ito. 5.3 billion nakukolekta ng PAGCOR mula sa Pogo noong 2023. Isa naman napunta yan sa bulsa, ipinamigay sa masa, budget ng gobyerno, ganon. Okay, continue lang. Bukod pa sa buwis na nakolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Pero kung isa sa mga nagsusulong ng total ban na si Senator Win Gatchalian ang tatanungin, hindi sapat na basehan ang kinikitang pera sa Pogo para pabayaan lang sila. Tama nga naman, okay? Kahit kaano kalaking pera mga kaibigan, kung ang security threat ng Pilipinas ay nandyan na, ay nakoy dapat nga iban yan ang Pogo. Kasi nga pasok ng pera ay galing sa sugal. Malas yan, di ba? Kaya continue lang. Kahit na napakalaki pa ang kita na dinadala niyan, kung malalagay naman tayo sa peligro. Yun na nga ang ibig ko sabihin. Kahit kano kalaking pera ang madadala sa Pilipinas, kung may lalagay ka sa peligro, ay, nulit ko lang. Di ba? Kung ang ating mga kababayan naman ay napaprostitute, kung yung mga tao naman na dinadala doon ay human traffic at tinotorture at napapatay, itong sa Porac may evidence na ng napatay, hindi justification ng kita Tama, okay? Yung mga Chinese pa, nakakapasok sila ng labas-pasok sa Pilipinas. Dumami na dumami. Continue lang. Tutol din siya sa mungkahi ng PAGCOR na i-regulate na lang ang mga Pogo imbes na iban. Totoo na yan. Dahil mulat sa poll, ito naman daw talaga ang trabaho ng ahensya na hindi nila nagagawa ng tama. Ang 7 raid na ito at makikita natin sa Porac, napakalaki rin. Nagkaroon ng failure dahil ang PAGCOR may conflict of interest. Talaga, ang PAGCOR patulog-tulog. Pero mo yung sa kay Alice Go. May opisina pa ang PAGCOR. Anong ginagawa ng PAGCOR doon? Yung mga illegal activity. Torture. Anong ginagawa ng PAGCOR doon? Hindi daw alam. Secret lang. Ganon. Paano may lagay? Nanatiling bulag. Dalawa yung kanyang mandato, mag-regulate at kumita. Kagaya nung sa Bamban, ito ay duly licensed Pogo operators. Pero kahit na may lisensya at may nagbabantay, nakalusot pa rin. Bakit nakalusot? Ay, paano nga may lagay nga? Ang kulit naman Talaga naman. Promotor din Promotor din ba naman? Kaya tutol. Yung human trafficking. Sa ngayon, nakabinbin pa ang investigasyon ng Senado sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Plano rin ni Senator Win na magpatawag ng hiwalay na hearing tungkol naman sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Talaga naman. Marami nagtatanong, bakit yung sa Cavite daw, yung napakalaking Pogo doon ay hindi ma-raid. Okay? Kasi nga, ako na. Kasi nga kaya hindi daw mga na-raid na daw dati yon or napasok na-check na. Malinis daw yon yung sa Cavite. Kaya hindi na pag-uusapan yung sa Cavite mga kaibigan. Continue lang. Yung sa Cavite. Pero yung sa Pampanga, ayun na. At saka sa Tarlac, ay medyo may illegal talaga. Pero yung sa Cavite, yung pinakamalaki yung kay yung Maltes ba yun? Ay, kay kalimutan ko na. Clear daw yun, clear. Tingin niya, mga LGU at PAGCOR ang malinaw na may kapabayaan sa nangyari, kaya sila ang kasama sa balak nilang panagutin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bria Fernandez, News 5. Ay, nako talaga naman. Ang PAGCOR. Laking pera. Okay, ang napag-usapan dito mga kaibigan, Pero para sa akin, bawal na nga yan.
Kasi nga, napapasok na tayo ng mga Chinese eh. Ha? Chinese na illegal. Pati mga army. Army ng China, nandiyan na. Lahat na. Okay? Alright, bahala na kayo mga kaibigan. At hanggang dito na lang, subscribe my channel. Don't forget ang masasabi nyo dito sa PubCar. Okay, subscribe.